Yun ang unang biyahe sa Batangas ng kaibigan kong si Trevor. Yun ang unang araw ng trabaho niya bilang surveyor. Nireto siya ng kanyang tiyahin sa bilas nito. May experience na siya sa field research. Ang sabi ng tito niya, kaya binigyan siya agad ng assignment. Bumaba si Trevor sa tapat ng isang tindahan. Sinundan siya ng titig ng mga driver ng tricycle. Tumilong siya sa waiting shed at tinukot sa bulsa ang cellphone. Tinanggal niya ang suot na salamin, pinunasan gamit ang lalayan ng t-shirt at ibinalik ito sa mata. Sa kabilang kalsada, natanaw ni Trevor ang isang Chinese restaurant. Katabi nito ang isang sikat na hamburger store. Doon sila magkikita ng kausap. Tumawid sa kalsada si Trevor. Halatang turista, namimintog ang dalang backpack sa likod. Naninino ang mga mata sa bawat makasalubong. Sa labas ng hamburger store, nakangiting naghihintay ang kausap ni Trevor. Inabot nito ang kamay sa kanya. Ako si Yol, pare. Pagpapakilala ng lalaki. Trevor, abot niya ng kamay. Sumakay sila ng tricycle. Ipinasok ni Trevor ang hawak na pocketbook sa gilid ng backpack. Mahilig ka rin magbasa, pare? Singit ni Yol. Oo, ungol ni Trevor kasabay ng pagtango. Ano yun? Strange Pink Glimpse, sagot ni Trevor. Sino nagsulat, pare? Gabriel Garcia Marquez. Tumango si Yol. Ang tindi ng init, reklamo niya habang pinapahid ng panyo ang pawis sa leeg. Tumipol si Trevor. First time mo? Usisa ni Yol sa kanya. Ngumiti si Trevor na parang nahihiyang birhen. First time mo? Si Yol na ang sumagot sa sarili. He. Pinamulahan ng mukha si Trevor. Bumaba ang dalawa sa tapat ng isang kulay maroon na bungalow. Nakasara ang mga bintana ng bahay. May mga orchids na nakatanim sa bao ng niyog at nakasabi sa mababang alulot. Sa kaliwang parte ng bahay, nakaluwa ang likod ng aircon. Medyo malayo ang distansya ng mga katabing bahay. Dinig na dinig ni Trevor ang siyap ng mga maya sa kastahinikan. Gamit ang isang 5 pisong barya, kumatok si Yol sa kulay lumot na gate. Tao po, Aling Wena! Nakangting si Yol kay Trevor habang tinutuktok ang bakal. Hinintay ni Trevor na gumalaw ang baguan na nakasabit sa pinto. Tuloy kayo, sabi ng boses ng isang matandang babaeng lumapit sa kanila. May hawak siyang supot na may lamang gulay. Aling Wena, bati ni Yol sa babae. Namalengke lang ako sandali, abiso ng babae. Pasok kayo, pasok. Huwag na kayo mahiya. Makulimlim na ang langit nang pumasok sila sa bahay. Palabo ang liwanag ng compact fluorescent lamp. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Trevor. Napansin niyang nakatitig din sa kanya si Aling Wena tulad ng pagkakatitig ng mga tricycle drivers sa kanya. Napa-smith siya. Ganito ba tumanggap ng bisita ang mga tao dito? Maayos naman ang bahay na tutuluyan niya. Naisip ni Trevor, may kuryente, may water tank, hindi mauubusan ng tubig. May water pump dyan sa labas, turo ni Aling Wena. May shower ang CR at may 3 kwartong tulugan. Yung isang kwarto may aircon pa. Tinapik ni Yol sa balikat si Trevor. Ipasok mo na lang ang gamit mo sa kwarto. Bakit hindi pa sa kwartong may aircon, Yol? Nakakahiya naman sa bisita, sabi ni Aling Wena. Kung makakatagal ka dun, misteryosong sabi ni Yol kay Trevor. Bakit? Ano meron sa kwarto? Pagtataka ni Trevor. May multo raw kasi dun, sagot ni Yol. Ganun po ba? Ang laki-laki na ni Trevor. Matatakot pa ba yan sa multo? Tawa ni Aling Wena.
Ano? Gusto mo sa may aircon? Ox lang, sabi ni Trevor. Kung ayaw mo naman, dun ka na lang sa kabilang kwarto, paalala ni Yol. Linggo noon ang sabi sa akin ni Trevor. Tinadya niyang bumiyahe ng linggo para may panahon makapaglibot. Pero sobrang bigat ng katawan niya. Di niya maintindihan kung bakit. Simula ng pagpasok niya sa bahay. Sa kwartong may aircon, ipinasok ni Trevor ang gamit. Pero sira ang dutya sa kwarto, sabi ni Aling Wena. Kaya dala ang tuwalya, sabon, shampoo, at mga damit na pamalit. Lumipat siya sa kabilang kwarto para gamitin ang banyo doon. Pagbukas ng pinto, malubong kay Trevor ang lamig ng kwarto. Kakaiba. Hindi naman aircon dito at nakasara ang mga bintana. Di gumagalaw ang mga kortina. Naaamoy ni Trevor ang bango ng fabric conditioner sa mga punda ng unan at kubrekama. Dahan-dahang tinawid ni Trevor ang kwarto patungo sa pintuan ng banyo. Kakaiba ang katahimikan sa bahay. Akala mo umuungol ang pinto nang buksan niya. Gustong guluhin ni Trevor ang katahimikan kaya nagpatugtog siya gamit ang kanyang cellphone. Malamig ang buhos ng shower, pero habang nagkukuskus ng katawan si Trevor, biglang may kumatok sa pinto sa labas. 3 beses. Malakas ang kalabog. Baka si Aling Wena yon. Naghanda ng merienda. Naisip ni Trevor. Sandali lang po! Sigaw ni Trevor mula sa pinto. Pero palakas ang kalabog sa pinto. Paulit-ulit. Sandali lang po! Sigaw ni Trevor na nagpaagos agad ng sabon sa katawan. Nagtagis ng tuwalya si Trevor at lumabas ng banyo. Sumuot sa balat niya ang lamig ng kwarto. Tumayo ang mga palahibo niya. Tinungo ni Trevor ang pintuan. Binuksan niya ang doorknob. Hindi naman nakalak. Pagbukas niya ng pinto, biglang namatay ang ilaw sa labas. Tumilip siya. Walang tao. Tinawag niya si Aling Wena. Si Yol. Wala talaga. Nadatnan niyang nag-usap sa kusina ang dalawa. Nagsimulang matakot si Trevor. Nakangisi sa kanya si Yol nang sabihin niyang sa sala na lang siya matutulog. Unang gabi mo dito, paalala ni Yol. Nakatingin lang sa kanya si Aling Wena. Nang gabing iyon, namay si Trevor at hindi makatulog. Sinikap niyang ipagpatuloy ang pagbabasa ng Strange Pilgrims, pero natakot siya sa isang kwento roon, The Ghost of August. Minuto ang mag-asawang bida na natulog isang gabi sa kastilyo. Dinig na dinig ni Trevor ang kaba sa dibdib niya. Sinimulan niyang basahin ang susunod na kwento, pero nagsimulang mabigat ang mga mata niya. Biglang pumiglag si Trevor. Nakatulog na pala siya. Madilim na madilim. Madaling araw pa lang yata. Nagising siya sa lamig. Tinapaan niya ang kanyang cellphone at pinasinagan ng iliwanag ang paligid. Nagulat siya sa takot. Nakahiga siya sa kama. Nasa loob siya ng kwartong walang aircon. Kinaumagahan, pilit na inalala ni Trevor kung paano siya nakarating sa kwarto mula sa sala. Baka naglakad ka habang natutulog pare? Question ni Yol. Hindi ko alam, sagot ni Trevor. Abot-abot ang paumanhin ni Trevor kay Aling Wena dahil nagpalipat siya ng tutuluyang bahay ng araw ding yun.